Hindi na ginagaya ng Ukraine ang Russia, sundalo sa sundalo. Sa halip, ang bansa ay bumubuo ng isang bagay na parang galing sa siyensiyang piksyon, isang hukbong robot. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga walang tao na sasakyang panlupa na gumagapang sa mga trinsera, naghahatid ng mga supply sa gitna ng putukan, nagliligtas ng mga sugatang sundalo, at kahit mismong bumabangga sa mga posisyon ng Russia na puno ng pampasabog. Lahat ng ito habang pinananatiling malayo ang mga sundalong Ukrainian mula sa panganib hanggat maaari. Pinakamatindi pa, karamihan sa teknolohiyang ito ay dinedevelop sa mga garahe, bodega noong Soviet, at pansamantalang pasilidad na malapit lang sa aktwal na labanan. Kaya't halika't alamin natin kung paano napunta ang Ukraine mula sa halos walang kakayahan sa robotics hanggang sa pagiging nangunguna sa hinaharap ng digmaang panlupa sa loob lang ng wala pang 3 taon. Bakit nagmamadali ang mga pangunahing puwersang militar sa mundo na alamin ang kahulugan nito para sa hinaharap ng digmaan? Nang magsimula ang digmaan, limitado lang sa 20 Turkish Bayraktar drones at ilang volunteer na gumagamit ng consumer quadcopter ang kakayahan ng Ukraine sa mga walang tao na sasakyan. Walang ground robot, wala ring autonomous system. Pagsapit ng Disyembre 2024, isinagawa ng Ukraine ang unang all-robot attack laban sa mga posisyon ng Russia. Walang mga sundalong tao ang kasali sa aktwal na pag-atake. Puro mga drone lang sa himpapawid at mga walang taong sasakyan sa lupa. Nagtutulungan para pabagsakin ang mga posisyon ng kalaban. Pagdating ng Hulyo 2025, mas lalong lumayo ang ikatlong Assault Brigade ng Ukraine. Gumamit sila ng drone at ground robot sa operasyon. Kaya sumuko ang mga tropang Ruso. Walang nasawi sa Ukraine. Iyan ay isang sulyap kung paano maaring labanan ang mga digmaan sa hinaharap. Pero ang mga operasyong ito na umaani ng balita ay hindi nagsasabi ng buong kwento kung paano nakarating dito ang Ukraine. Para makita iyon, pumunta ka sa mga pagawaan. Pinamumunuan ni Alexander, komandante ng platoon ng Antares Battalion, ang operasyon mula sa lumang bodegang Soviet sa Donetsk Oblast. Kwento ni Alexander ang revolusyon ng ground robot ng Ukraine sa isang maliit na larawan. Binuo niya ang unit gamit ang personal na koneksyon, fundraising, paraffol, at donasyon mula sa sibilyan. Ang kanyang platoon ay nagtatabi lang ng ilang robot para sa kanila. Ang iba ay ibinibigay sa ibang brigada na mas nangangailangan. Hindi tumitigil ang trabaho. Ang mga bagong unmanned ground vehicles na dinideliver sa unit ni Alexander ay may seryosong depekto. Madaling winasak ng Russian jamming ang analog na komunikasyon. Kaya't binaklas ito ng team ni Alexander. Nagluluto ng bagong frame, nire-rewire, at nag-i-install ng Starlink, long-term evolution, or encrypted digital links bago maging handa sa labanan. Ang pag-convert ng isang unmanned ground vehicle o unmanned ground vehicle ay nagkakahalaga ng pagitan ng 700 at 50 hanggang $1,000 at hindi pa kasama rito ang hardware at subscription ng Starlink. Tapos, nandyan pa ang tuloy-tuloy na maintenance. Matindi ang tinatanggap na parusa ng mga makinang ito sa labanan at kailangan ng serbisyo pagkatapos ng bawat misyon. Mahalaga ito at sulit dahil kapag na-upgrade, kayang gawin ng mga robot ang mga gawaing nagliligtas ng buhay ng mga Ukrainyano araw-araw. Pag-usapan natin ang schedule. Dahil mabilis ang pag-unlad ng Ukrainian unmanned system, noong unang bahagi ng 2022, halos walang robotics capability ang Ukraine. Noong kalagitnaan ng 2022, ginawang pansamantalang pambomba ng mga volunteer unit ang DJI consumer drone. Mabagal, madaling tamaan, pero epektibo sa pagsira ng milyong-pisong tangke. Sumunod ang first-person view drone revolution noong 2023. Nakagawa ang Ukraine ng halos 600,000 first-person view drone noong taon na iyon, na inapon ng racing drone na may eksaktong katumpakan sa pagtama ng target. Pagsapit ng 2024, tumaas ang bilang sa 15 milyong first-person view drone sa 2025 target ng Ukraine ang paggawa ng 45 milyong first-person view drone lampas. 12,000 kada araw. Habang pinag-uusapan ang aerial drone sa balita, may mas tahimik na nangyayari sa lupa.
May mga maliliit na eksperimento gamit ang mga unmanned ground vehicle na isinasagawa sa iba't ibang brigada. May mga unit na sumusubok ng platapormang may gulong o caterpillar truck. At lahat ay natututo kung alin ang epektibo sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali. Noong huling bahagi ng 2023, nagsimulang makita ang mga ground robot sa combat footage sa aktibong labanan. Maliit na makina ang nagdadala ng supply sa unahan at mas malalaki ang nagliligtas ng sugatang sundalo mula trintsera habang may putukan. Nagsimula ang pagbabago noong Disyembre 2024 sa unang all-robot na pag-atake. Ipinahayag ng Ukraine ang plano nitong magpadala ng 15,000 ground robot bago matapos ang 2025. Hindi ito prototype na sistema kundi ganap na gumaganang combat robot na kasama sa operasyon ng brigada. Sa 2025 patuloy na nakakahanap ng bagong gamit ang mga sundalong Ukrainian sa mga sistemang ito. Mas mabilis kaysa kayang itala ng iba. Ayon sa Medusa report noong Marso 2025, ang ika-5 Assault Brigade ay gumamit ng combat robot na mukhang maliit na all-terrain vehicle, kayang magmaniobra sa guho at umatake sa posisyon ng Ruso gamit ang drone guidance. Noong Agosto 2025, ipinakita ng 28 Mechanized Brigade ng Ukraine ang unang air defense unmanned ground vehicle ng digmaan. Ground robot na may IGLA manpad para pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid habang ligtas ang tauhan sa taguan. Hindi na lang plataporma ng lohistika ang mga ito, kundi nagiging sandata na rin. Himayin natin kung ano ang kayang gawin ng mga ground robot dahil ayon kay Alexander Yevchenko, pinuno ng robotic systems ng Da Vinci Wolves ng Ukraine, kamangha-mangha ang dami ng gamit nito. May 8 pangunahing gamit at ayon sa kanya, isa rito ang may pinakamalaking potensyal para sa puwersa ng Ukraine na gumagamit ng robot bilang bomba. Simple ang lohika. Mas marami silang kayang dalhin na pampasabog kaysa sa aerial drone. Ang pinakamalalaking aerial drone ay hanggang 22 libra lang ang kayang dalhing kargamento. Pero ang pinakamaliit na ground robot na ginagamit ni Yevchenko ay kayang magdala ng higit sa 48 libra. At ang mas malalaking modelo ay mas marami pang kayang buhatin. At kaya nilang makalapit ng mas malapit pa bago sumabog. Makikita sa mga video ng labanan na ang mga robot ay dumidiretso sa trench, lungga, at basement ng mga Ruso bago sumabog. Ikinuwento ni Yevchenko ang misyon kung saan nagpadala ang kanyang unit ng robot na may 66 na libra ng pampasabog sa basement ng mga Ruso. Sumabog ito sa loob ng gusali at napatay ang mga sundalong Ruso. Iyan ang uri ng operasyon na hindi kayang gawin ng tao ng ligtas at magagawa lang ng mga drone matapos ang maraming pagsubok at pagkalugi. Ang kamikaze missions ay isang halimbawa lang. Sa lohistika, dito malaki ang epekto ng ground robot araw-araw. Umabot na sa higit 10 milya lampas sa frontline ang kill zone ng Ukraine dahil sa pagdami ng drone sa magkabilang panig. Ayon sa pagtataya ng Army Technology, umaabot na hanggang 80% ng mga kaswalti ng Russia sa labanan ay dulot ng mga drone. Totoo rin ang kabaligtaran. Dahil halos lahat ng sugat ng mga Ukrainyano ay mula rin sa mga drone, ayon kay Colonel Konstantin Humenyuk, punong siruhano ng puwersang medikal ng Ukraine. Ang pinakamapanganib na gawain ay hindi na ang makipaglaban sa kalaban, kundi ang simpleng pagdadala ng mga supply papasok at palabas ng mga posisyon sa unahan. Maraming pickup truck ang nawala sa Ukraine habang naghahatid ng supply, kaya nagkukulang ng sasakyan ang mga unit. Dito pumapasok ang mga ground robot. Kayang maghatid ng makinang ito ng pagkain, bala, at supply sa mga trintsera nang hindi nalalantad ang sundalo. Ginagamit sila madalas sa gabi kapag mas mahirap silang makita at sirain ng mga Russian first-person view drone. Hindi ganoon kahalaga ang bilis dahil kahit 10 milya bawat oras ay mabilis na kapag ang labanan ay puno ng mga nakamamatay na drone sa magaspang na lupa. Mas malamang na tumagilid o mabangga sila kapag mabilis, kaya mabagal at maingat silang umaandar. May mga robot na may communications relay mast o electronic warfare module, habang ang iba ay may remote-controlled turret o mortar para sa suporta sa putukan. Ang pinakaimportante, bawat misyon ng ground robot ay nagliligtas ng isang Ukrainyanong sundalo sa pagmamaneho ng truck sa delikadong lugar. At mayroon ding medical evacuation, na parehong pinakamaraming naililigtas na buhay.
at pinakateknikal na hamon sa paggamit. Pwedeng gamitin ang truck ground robot para ilikas ang sugatang sundalo mula sa trinsera nang hindi nalalagay sa panganib ang 8 taong team. Lalapit ang robot, sasakay ang sugatang sundalo, at ihahatid sila sa ligtas na lugar. Problema, kapag naputol ang komunikasyon ng robot na may sakay na sugatang sundalo, maiiwan ang sundalo sa gitna ng bukas na lugar nakita ng mga drone ng Russia. Ayon kay Yabchenko, ginagamit lang ng kanyang unit ang mga robot para sa paglikas ng sugatan bilang huling opsyon. Dahil dito, masyadong delikado ang pagkawala ng komunikasyon para gawing normal ito. Gayunpaman, patuloy na itinutulak ng mga sundalo ang teknolohiya dahil kapag gumagana ito, nakakaligtas ito ng buhay sa mga sitwasyon kung saan ang pagsagip ng tao ay magreresulta ng mas marami pang sugatan. Ginagamit ang ground robot sa paglalagay ng mina, na ayon kay Yabchenko ay napakadelikado para sa sundalo. Kapag laging may mga drone ng Russia sa itaas, mas maraming mina ang kayang dalhin ng mga robot kaysa sa mga sundalo at kaya nilang ilagay ang mga ito nang hindi nalalantad ang mga tao sa putok ng kalaban. Kaya ng ground robot alisin ang mga mina sa lugar na hindi magagawa ng mga drone. Pwede silang mauna bago ang tropa para masiguro ang ligtas na daan. Kung sila ay tumama sa mina, ang makina ang masisira imbes na mamatay ang isang sundalo. Masakit mang isipin, pero malinaw ang lohika. Mas mabuti nang masira ang robot kaysa mamatay ang isang Ukranyano. Ang pagkuha ng mga bangkay ng nasawing sundalo ay malungkot ngunit kailangan. Karaniwang kailangan ng 8 sundalo para sagipin ang mga nasugatan o namatay, na nalalagay din sa parehong panganib. Nagbibigay ang mga robot ng alternatibo, pero hindi perpekto. Dahil pwedeng mawalan ng koneksyon o tamaan ng mina, kaya kailangan pa rin ng mga sundalo. Ang pangangalap ng impormasyon ay mahalaga. Kayang mag-recon ng ground robot camera, pero di kasing epektibo ng aerial drone. Pati simpleng hadlang gaya ng damo ay pwedeng magpababa ng bisa. Ang mababang pananaw mula sa lupa ay hindi talaga nagbibigay ng parehong antas ng kaalaman sa labanan gaya ng mga matang nasa himpapawid. Kung pagsasamahin ang ground robot at drone na nagbibigay overwatch, magkakaroon ka ng koordinadong, automated system na halos hindi na kailangan ng sundalo. Pag-usapan natin ang mga sundalong nagpapatakbo ng mga sistemang ito. Dahil kwento nila ang nagpapakita ng tunay na grassroots ng rebolusyong ito. Bisitahin ang pwesto ng ika-5 Assault Brigade sa Donetsk at makikita mo sina agronom at moped na gumagamit ng call sign para sa kanilang pamilya. Habang nagtatrabaho sa pansamantalang paggawaan para i-modify ang ground robot, ipinakita nila kay mamamahayag Oleksey Prodevoda ang kamakailang labanan. Isang ground drone mula sa kanilang unit ang gumalaw sa tabi ng mga wasak na armored vehicle bago umatake sa mga posisyon ng Ruso. Hindi maintindihan ng kalaban kung ano ang nangyayari o saan nanggagaling ang putok. Ang drone ay kasinlaki ng all-terrain vehicle at maririnig mo lang ito pag nasa loob ng 30 metro o 100 talampakan ayon kay agronom. Tahimik kaming papasok sa gray zone at magpapaputok sa kanilang pwesto. Naglakad si moped papunta roon. Ang kanilang pinakabagong mga upgrade ay bagong frame, inilipat na mga camera para sa mas magandang visibility, thermal imaging para sa mga operasyon sa gabi, at mga mount ng turret para sa mga machine gun o maliliit na kanyon. Hindi ito factory specifications, kundi mga pagbabago sa labanan na ginawa ng mga sundalong alam ang kailangan nila. Gumagawa rin sila ng version na may track na mas maayos ang galaw kaysa may gulong. Kaya mas angkop ito sa paglikas ng sugatang sundalo. Mas matatag ang mga track sa magaspang na lupa at mas matibay ang plataporma. Palaging binabaklas at binubuo muli ang mga robot. Sinusubok bawat version sa totoong labanan. Tuloy-tuloy ang pagpapabuti na pinapagana ng mga puna mula sa labanan. At nangyayari ito sa aktwal na oras. Ilang milya lang mula sa aktwal na bakbakan. Ihambing mo ito sa tradisyonal na paraan ng pagbili sa kanluran, kung saan maaaring abutin ng ilang taon bago makalipat mula prototype papunta sa isang bagay na magagamit o nasusubukan sa kontroladong mga kapaligiran. At sa buong Ukraine, mayroong 2 dosenang katulad na mga pagawaan. Bawat unit ay may mga team na nagmo-modify, nagpapabuti, at nagsasagawa ng eksperimento gamit ang mga ground robot. Tinatayang mahigit 500 kumpanya sa Ukraine ang gumagawa ng iba-ibang drone.
Mula maliit na operasyon hanggang malalaking pabrika na may sariling supply chain. Pinapagana ito ng serbisyo ng pagbabahagi ng impormasyon at kamalayan ng Ukraine, Delta, na nagkokoordina kung saan at paano dadalhin ang mga drone. Habang kahanga-hanga ang pagiging malikhain ng mga Ukranyano, natututo rin ang Rusya kaya bumibilis ang paligsahan ng armas. Matapos ang mga taong drone attacks ng Ukraine, nagsimula na ring bumuo ang Moscow ng sariling fleet ng ground robots. Ipinakita ng state media ng Rusya ang isang unmanned ground vehicle na may 4 na rocket-assisted thermobaric launchers noong Agosto 2024. Nahuli sila sa laro pero mabilis bumawi dahil may kalamangan ang Rusya sa military procurement at kita sa langis at gas. Sa ngayon, 8% ng gross domestic product ng Rusya at 35% ng Ukraine ay napupunta sa militar. Mas malakas pa rin ang ekonomiya ng Rusya kahit may mga parusa at may pananaw pa rin na kayang solusyonan ni Putin ang problema sa pamamagitan ng pera hanggang sa ito ay mawala. Bukod dito, binabantayan ng China ang Rusya at posibleng magbahagi ng teknolohiya at kapasidad na nagdudulot ng malaking hamon. Nahaharap ang ground robot ng Ukraine sa electronic warfare at komunikasyon delay. Ang teknolohiya ng panggugulo ng signal ng Rusya ay lubhang umunlad sa takbo ng digmaan. Dati, simple at limitado ang electronic warfare. Ngayon ay mas sopistikado at laganap na. Ang mga sistema ng panggugulo ng signal ay maaring buksan at patayin kada 15 minutong pagitan. Kaya napipilitan ang mga operator na maghintay ng tamang pagkakataon. Ayon kay Alexander, ang kondisyon ng lupa ang nagdidikta ng patakaran, kaya digital control ang kailangan sa lahat ng drone. Inaalis ng grupo niya ang analog na sistema at pinapalitan ng encrypted digital na koneksyon o Starlink terminals. Kahit ang mga solusyon na iyon ay hindi perpekto, ang mga drone na kontrolado ng fiber optic ay kumakatawan sa malikhaing paraan ng Ukraine para malusutan ang problema sa jamming. Ang mga platapormang ito ay may manipis na fiber optic cables sa likod na umaabot ng 12 milya, nagbibigay ng koneksyon na hindi kayang i-jam. Isa itong solusyon mula ika-20 siglo para sa problema ng ika-21 siglo. Pisikal na kable na hindi kayang gambalain ng elektronikong paraan, ngunit madaling maputol o masabit. Nakita ng mga sundalo ang mga pugad ng ibon na gawa sa fiber optic cables mula sa bumagsak na drone. Nakakatawa pero medyo malungkot din. Ayon kay Jabachanka, ang pagkawala ng koneksyon ang pinakamalalang senaryo. Kapag nawala ang komunikasyon ng robot, nagiging mahal na tumpok ng bakal itong basura. Mas malala pa, maaaring makuha ng Russia ang bakal na iyon, pag-aralan o sirain. Kaya malalaman ng militar ang dapat gawin dito. Bilang backup, maganda ang resulta ng pagdevelop ng AI para gumalaw ang mga robot ng mag-isa kapag walang komunikasyon. Tuloy pa rin ang pagdevelop. May teknolohiya na, pero iba pa ring hamon ang gawing maaasahan ito sa labanan. Dito mas nagiging interesante ang lahat. Ang tagumpay ng Ukraine sa ground robot ay hindi lang binabago ang digmaan, kundi pati pananaw ng militar sa pakikidigma. Noong Pebrero 2024 itinatag ng Ukraine ang National Unmanned Systems Forces. Si Colonel Vadim Sukharevsky ang unang komander noong Hunyo. Ngayon ay pinalitan na ni Major Robert Brovdy. Ito ay bagong sangay ng militar na kapantay ng Army, Navy, at Air Force. Isipin mo, may bansa na gumawa ng sariling sangay militar para sa unmanned system sa loob ng wala pang 2 taon. Noong Disyembre 2024, inanunsyo ng Rusya ang sariling sangay para sa unmanned system upang maisama ang autonomous at robotic na teknolohiya sa lahat ng sangay ng militar. Itinatag ng NATO ang Joint Analysis, Training, and Education Center o Joint Analysis, Training, and Education Center sa Poland particular para pag-aralan ang mga inobasyon ng Ukraine. Ang alyansa na dekadang nagdevelop ng mamahaling armas ay ngayoy natututo sa bansang gumagawa ng tagapuksa ng tangke sa garahe. Inilunsad ng Estados Unidos ang Replicator Initiative gamit ang 2 taong Pentagon budget, kabilang ang 1 bilyon para sa produksyon ng attack drone, habang binabawasan ang pondo sa tradisyonal na programa ng helicopter.
Ginagaya ng United States ang paraan ng Ukraine sa paggawa ng murang, autonomous na sistema. Si retiradong general ng hukbong katihan Mark Milley, dating tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, ay nagbigay ng prediksyon tungkol dito. Sa 10 hanggang 15 taon, posibleng isang katlo ng United States military ay puro robotic systems na. Ang pagtatayang iyon ay tiyak na naimpluwensyahan ng mga obserbasyon sa mga teknolohiyang ginamit sa Ukraine. Muling inayos ng China ang Strategic Support Force at bumuo ng 3 sangay na nakatutok sa pinagsamang operasyon ng drone at electronic warfare na pinahusay ng Ukraine. Ligtas ng masabing maingat na pinagmamasdan ng kanluran at China ang digmaan at mabilis na umaangkop ang lahat upang di mapag-iwanan ang isa pa. At ito ang talagang nakakatakot na bahagi para sa mga militar ng kanluran. Hindi pinili ng Ukraine na ang landas na ito para sa interes o eksperimento, kundi dahil wala na itong ibang pagpipilian. Kapag nakikipaglaban ka sa mas malaking kalaban, na may mas maraming tao at mas maraming yaman, kailangan mong mag-innovate o matatalo ka. Ngayon, bawat malaking kapangyarihang militar ay sinusubukang alamin kung paano isasama ang parehong mga inobasyon sa mga puwersang itinayo base sa ibang mga palagay. Revolusyonaryo na ang modelo ng ekonomiya. Ang tradisyonal na pagbili ng gamit militar ay nakabatay sa ideya na dapat piliin ang pinakamagandang sistema kahit mahal, dahil mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Ang F-35 fighter jet ay halos dolyar, 80 milyon, samantalang ang Patriot missile system ay daan-daang milyon ang halaga. Ang mga Ukrainian na first-person view drone ay nagkakahalaga ng 400 hanggang 500 dolyar bawat isa, o ilang libo kung may mga piling upgrade, at kaya nilang sirain ang mga tangke na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Libong dolyar ang halaga ng ground robot, at kaya nitong gawin ang mga misyon na dati ay para sa maraming sundalo at mamahaling sasakyan. Dahil maganda ang cost-exchange ratios, hindi na bagay ang tradisyonal na ekonomiya ng militar. Kapag kailangan gumastos ng milyon-milyon ng tagapagtanggol para pigilan ang mga atake na nagkakahalaga lang ng ilang libong dolyar, pwedeng manalo ang umaatake sa pamamagitan ng purong pag-ubos ng yaman. Binabaliktad ng ground robot ang ekwasyong iyon. Ang reusable na unmanned ground vehicle na nagkakahalaga ng 10,000 at kayang magamit sa maraming misyon ay mas praktikal kaysa sa single-use missile o human-operated vehicle na delikado pa sa tao. Balikan natin ang antas ng tao, dahil hindi lang ito numero at sistema, kundi teknolohiyang nagliligtas sa sundalong Ukranyano. Isang sundalo mula ikatlong Assault Brigade na kilala bilang Costas o El Greco ay nagpaliwanag ng tunay na kalagayan sa media para maprotektahan ang kanyang pamilya. Sa ngayon, lohistika at medikal na paglikas ang gawain nila. Napalalawakin sa pagsalakay o suporta sa putukan. Dapat pababain ang gastos at gawing mas simple ang operasyon. Iyan ang susunod na hamon, gawing sapat na mura at simple ang mga sistemang ito para magamit sa malawakang sukat para sa direktang operasyon sa labanan. Pero may isa pang problema. Ipinahayag ni Yamchenko ng Da Vinci Wolves ang hindi maiwasang paggamit ng Russia sa mga inobasyon ng Ukraine. Ang tanong ay hindi kung kailan, kundi kailan gagawin din ito ng Russia. Kaya ang tanong ay sino ang mas mabilis na makakagawa nito. Kailangan nating palakihin ang lahat ng mga bagay na ito ng mas mabilis kaysa sa mga Ruso. Hinimok niya ang industriya ng Europa na makipagtulungan sa mga tropang Ukrainian at tagagawa para sa mabilis na inobasyon. Hindi lang ito tungkol sa panalo ngayon, kundi sa pagpapanatili ng teknolohiyang kalamangan na tumutulong sa Ukraine laban sa mas malaking kalaban. Baka ito ang pinakamahalagang aral mula sa revolusyon ng ground robot ng Ukraine. Kapag ipinaglalaban mo ang kaligtasan ng iyong bansa, hindi opsyonal ang inobasyon. Hinahanap mo kung paano maparami ang magagawa gamit ang kaunti. Ginagawang militar ang teknolohiyang pang-consumer at gumagawa ng sandata sa garahe dahil ang paghihintay sa tradisyonal na proseso ng pagbili ay nangangahulugang pagkatalo. Mukhang imposible ang plano ng Ukraine na mag-deploy ng 15,000 ground robots sa 2,000 at 25. Pero sa totoo, konserbatibo pa ito. Kung ikukumpara sa nagawa nila sa mga aerial drone, nagsimula sila halos walang produksyon ng drone hanggang umabot sa 45 milyong first-person view drones kada taon sa loob ng 3 taon. At kung gagamitin ang parehong bilis ng pag-unlad na iyon sa ground robots,
posibleng makita natin ang libu-libong unmanned ground vehicles na ginagamit sa frontline ng Ukraine sa mga susunod na taon. Tinuturing ng Ukraine ang mga unmanned ground vehicles bilang pundasyon ng kanilang robotic na hukbo sa hinaharap. Makakatulong ito mapunan ang kakulangan sa tauhan at mailayo ang sundalo sa panganib. Bahagi ito ng estratehiyang lumikha ng teknolohiyang panangga para patibayin ang depensa ng Ukraine at tiyaking mananatili ang Kiev sa laban. Ang gawaing ito ay isinasagawa sa mga pagawaan gaya ng kay Alexander at sa mga pasilidad ng Dignitas Ukraine. Sa larangan, kasama ang mga sundalo tulad nina Agronorm at Moped, hindi ito tungkol sa panalo sa mga labanan, kundi tungkol sa pagbabagong anyo ng mismong kalikasan ng digmaan at kung handa man o hindi ang natitirang bahagi ng mundo. Ang pagbabagong iyon ay nangyayari ngayon mismo. Sa totoong oras, sa mga larangan ng labanan sa Ukraine, mas marami ang Rusya sa simula ng digmaan. Pero may mas mahalagang nahanap ang Ukraine, paglikha ng bagong hukbo na kayang palakasin ang kakayahan at panatilihing buhay ang mga sundalo. Salamat sa panonood. Kung gusto mong makita ang epekto ng revolusyon ng Ukraine sa aerial at naval drone, panoorin ang video na ito. Kung gusto mong updated sa epekto ng digmaan sa Ukraine sa estratehiya at teknolohiyang militar, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na video.